umpisahan po natin ang serye na ito. Pinamagatan ko pong Joseph, the beginning of his tragedy. Alam po ninyo mga kapatid, gusto kong maintindihan natin na kaya sinabi kong beginning sapagkat maraming trahedya ang mangyayari sa buhay ng ating bida. Okay, napakarami. Now, this is just the beginning. Because actually, when Joseph the Dreamer were born, actually wala pong tragedy sa buhay niya. Dahil ipinanganak po siyang mayaman dahil po si Jacob, his father, is a very wealthy guy. Napakayaman po niya, pinayaman ng Panginoon si Jacob. That's why Jacob was able to marry 4 different women. Okay? Now, even though si Jacob po ay generally a godly guy, but he embraced polygamy, which is not bad because that is actually common in that during that time. Okay? Just as long as you can afford to do it, okay, pwedeng gawin po 'yon ng panahon na 'yon. Okay? And eventually, makikita po natin sa istoryang ito kung ano ang naging resulta ng polygamous na understanding o yung nung ganong klaseng pag-aasawa. Titingnan po natin 'yan. So pinamagatan po natin na Joseph, the beginning of his tragedy. Dito natin sa teksto na ito, 3 gusto kong makita natin dito. Una, titingnan po natin yung mga misfortunes, kaya tragedy. Ano-ano itong mga bagay na dinaanan at dinanas nitong si Joseph the Dreamer. Pangalawa, ano-ano yung mga characteristic niya during that time. Ano yung character niya? Ano yung pag-uugali niya? At pangatlo, pag-uusapan natin, ano ang makukuha nating lesson sa istoryang ito sa araw nito. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Bible. Yung mga nanonood sa online, buksan nyo yung mga Bible at kung wala naman, titingin na lang kayo sa monitor. Okay? Which is yun naman na madalas na ginagawa ng lahat. We're gonna be reading chapter 37. Utay-utay natin yung mga verses. Kaya, please, pagka nag-preach ako ng narrative, medyo have patience, okay? Have patience. Dahil be patient. Kasi po, mahaba talaga, mahirap. Gusto kong shortened ang preaching, pero gusto kong, lalo na sa mga bago na hindi naintindihan o walang alam dito sa istorya na ito, gusto kong talagang maunawaan ng bawat isa kung ano talaga yung takbo ng narrative ng istorya. Kaya sana be patient enough na maging wag niyo sabihin, ang tagal naman ng preaching ni Pastor. Kasi gusto kong mahimay natin mabuti. Makita natin yung mga magagandang nuggets sa story na ito. Once in a while, may binibigay ang Panginoon na revelation that we can never see kung babasahin po natin ito ng normal sa ating Bible reading. Okay, tingnan po natin. Now, verse 12, sabi po rito, now his brothers has gone to graze their father's flock near Shechem. Dahil alam po ninyo, napakayaman ni Jacob na lahat ng mga anak niya mayroong inaalagaan na napakaraming mga flock. So, mga herdsman po sila, okay? Mga livestock ang kanilang negosyo. Tapos po rito sa verse 13, and Israel said to Israel, si Jacob po ito, said to Joseph, as you know, your brothers are grazing the flock near Shechem. Come, I'm going to send you to them. Very well, he said. So, yung bata, sumagot, very well. O, sige po. Okay? So, he said to him, go and see if all is well and with your brothers and with the flocks, and bring word back to me. Then he sent him off from the valley of Hebron. So, Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer. Parang galit sila, no? Ito na naman itong si Joseph na mapanaginipin. They said to each other, come now, let's kill him and throw him into some of these cisterns and say that a precious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dream. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into a cistern here in the desert. But don't lay a hand on him. Reuben said,
this to rescue him from them and take him back to his father. So makikita po natin dito sa istorya na ito, okay, ano makikita muna natin dito? Mayroong galit ang mga kuya niya kay Joseph. Sabi ko nga po sa inyo, si Joseph po mayroong 3 mother-in-law. Pang-4 na asawa yung kanyang nanay. Okay? Sa kanyang mga kapatid na lahat ng mga brothers-in-law niya, meron po siyang 10 brothers-in-law. 10 brothers-in-law, 1 sister-in-law, okay? At tapos po, 3 stepmother. Nakatira sila sa isang bubungan. Isipin nyo na lang ang gulo na nang mangyayari dito. Ito yung resulta ng polygamy. Ito ang resulta. That's why naging open yung bawat isa sa kanila, nagkakasama sila, at dahil nakikita nila ang alam po ninyo, yung pakita ni Jacob kay Joseph, kakaiba sa lahat, thus nagkaroon ng jealousy. Thus, namuo yung tinatawag na insecurity sa bawat isa. Thus, nagkaroon ng conflict within the family. That's why, okay, ano ngayon yung mga misfortune? Saan nag-umpisa yung mga misfortune na ito? Lahat ng mga pangit, yung mga problema sa buhay ni Joseph. Okay? Ano-ano yung identify na natin ngayon? Ang unang misfortune na masasabi natin sa buhay ni Joseph the Dreamer ay walang iba kundi una, meron siyang negligent father. Why? Sapagkat alam ni Jacob na marami nang nangyayari sa loob ng pamilya niya. Alam nila na sa salitang Hapon, ina-IT na nung lahat ng mga kuya that at this point in time, okay, bunso si Joseph the Dreamer. Siya ang bunso. So meron pang, ito 10 kuya niya, galit dito kay Joseph. At this point in time, siya po ay 17 years old. Okay? Napakabata pa, teenager pa lang itong si Joseph. And alam naman natin, si David, when he was at this age, pinatay na niya ang Goliath, ang higante. Pumatay na siya ng higante. Pero ito pong ating bida dito, no, he's just your ordinary guy. Hindi siya yung parang kabataan na parang laki sa hirap na kagaya ni David. No. Etong batang ito laki sa layaw. May pagka-Jeprox okay? Etong batang ito. Alright? Kasi mayaman. Kaya lang anong problema niya? He had a negligent father. Okay, bakit sinabi nating negligent father? Because he showed favoritism. Iyan ang problema, mga kapatid ko. Kaya nung nakita ito ng mga mga brother niya, ng stepmothers niya, okay? Nagalit dito sa bata kasi special siya sa mata ng tatay. Okay, lahat ng mga gandang bagay, lahat ng pabor ibinibigay dito sa batang ito. Kaya nga laki sa layaw eh. Okay? So maintindihan natin dito na ito yung problema. Favoritism is not good. Kaya kung ikaw ay magulang at ikay nagpapakita ng favoritism, magkakaproblema ka sa ibang mga anak mo. Okay lang sana kung nag-iisa anak mo. Kung siya ang favorite mo, good. Okay? Masakit. Nag-iisa na anak mo, wala ka pang favorite. Okay, tuloy natin. So, maintindihan natin dito that Jacob was very negligent. Alam niyo kung bakit? Kasi minana niya yung trato sa kanila ng mga magulang niya. Alam niyo po ba, si Jacob, mayroon po yung kakambal. Ang pangalan po niyan ay Esau. Ito po yung nakakatanda sa kanya. Okay, kung matanda man itong kapatid niya itong si Esau, siguro ilang segundo lang. Kambal sila eh. Okay? Now, nung sila'y lumaki, ang paborito ni Isaac, yung tatay nila, ay si Esau. Samantalang siya ay paborito ng kanya nanay na si Rebecca. So maintindihan natin dito mga kapatid ko na may favoritism na noon. Hindi natuto si Jacob. Na alam niya na kapag nag-play siya ng favoritism, alam niya magkakaproblema siya sa kanyang mga anak.
Yun ang naging problema nila. Kaya alam po ninyo, nagkaroon ng enmity between Jacob and his big brother Esau. Sapagkat itong mag-asawa, they played favoritism. Jacob, alam natin ang isang storya. Paano siya, bakit sa kanya sa lahi na nagumpisa yung Israel? Simply because he cheated his way to gain the birthright, to gain the blessing of his father Isaac. Bakit? Sapagkat, ano nangyari? Paborito siya ng nanay niya, gumawa ng paraan ng nanay niya para siya ang mabless at hindi si Esau. Kaya nga may enmity, tinilagay sa puso ni Esau yung kaya pati mga lahi nila, okay, ay magkaaway. Yan ang istorya niyan. But, hindi na mababawi ang blessing ng kanyang tatay. Ang blessing ay napunta kay Jacob. Thus, tinawag ang pangalan niya from the name Jacob. When God blessed him, he changed his name to Israel. Okay? So, doon po sa mga bagong nakikinig, yun po ang binigyan ko lang kayo ng konting background kung bakit Israel yan. And then, sa kanyang mga anak, dito manggagaling. Kaya meron, up until now, meron pong 12 tribes of Israel. The 12 tribes or the 12 sons of Jacob. Now, moving on. Nakita natin masama ang nangyari sa pagiging negligent father ni Jacob. It put Joseph the dreamer in a very dangerous situation. To the point na sobra na ang pananaghili, pagkainggit, pagseselos nitong mga kuya niya. Okay? Na kung saan ito ay parte. They are part of the, kumbaga sabihin natin, malaking company, mga incorporators na itong mga anak niya. Pero si Joseph the dreamer, walang ginagawa to. Kasi bata pa siya. Okay? Samantalang si Joseph, at this age, nag-aalaga na rin siya ng tupa. Tama? Pero dito, si Joseph the dreamer, hindi siya nag-aalaga ng tupa. Nandun na siya parati sa tabi ng tatay niya. Okay? Errand boy lang siya. Bili mo ako nito. Ano mo ako nito. Ganun ang ginagawa niya. So we can see here, Jacob, unfortunately, make the same mistake kung ano yung ginawa ni Isaac at saka ni Rebecca, ang kanyang mga magulang. He also played favoritism. Kaya nakita po natin dito ang naging problema. And sa nangyaring ito, I'm pretty sure nakikita ito ni Jacob. I'm pretty sure nakikita niya kung paanong itinitreat nung kanyang mga naunang asawa at saka nung kanyang mga unang anak, mga panganay na anak. Dito kay Joseph the Dreamer. And yet, wala siyang ginawa. Alam po ninyo mga kapatid ko, itong gusto ko maunawaan natin. Kung ikaw ay magulang na nakikinig ngayon, okay? Hindi pwedeng wala kang pakialam sa pamilya mo. Hindi mo pwedeng sabihin busy ka sa kung saan bagay. Hindi rin pwedeng wala kang pakialam sa anak mo. Dapat, okay, tinuturuan mo kung ano ang dapat maging o anong tama sa inyong mga anak. Nandiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Now, huwag niyong tuturuan ng inyong mga anak kapag malaki na. Sapagkat hindi niyo na kayang ituwid yan. Ang isang puno, pagka malaki na ang kanyang sanga, hindi mo na pwedeng baluktutin yan. Masisira na yan. At hindi yan magbebend sa'yo. Anong dapat gawin? Tayong mga anak, mga magulang, kung may mga anak tayo ngayon, kinakailangan at their tender age na alam mong sila ay dependent pa sa'yo, kinakailangan mo nang turuan sila. That's why bilang mga magulang, napaka-importante na tinuturuan mo sila, inihahanda mo na sila sa kanilang paglaki. Are you here? Alam po ninyo, kaya napakaganda. Ang church natin, kinakailangan ipilit mo silang dalhin sa church. Hindi lang siya bibigyan ng panahon para turuan ng salita ng Diyos, ipakita kung ano yung dapat gawin. Pero dapat bilang isang magulang na mananampalataya, kinakailangan mayroon kang concern sa future ng anak mo. Piniprepare mo siya. Again, during this formative age, yung tender age nila. Kasi yan ay lahat ng sinasabi mo, pasok sa kanila yan. Dependent sila sa'yo. Now, kahit na sila'y lumayo sa salita ng Diyos, pagdating ng panahon, okay, babalik pa rin yan.
sapagkat yan ay natamnan ng tama. I can guarantee you, babalik yan. Sapagkat yan ang sinabi ng salita ng Diyos, my word will not return to me void. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Napatunayan ko yan sa aking mga anak. Nakita ko yan sa ibang mga buhay ng ibang pamilya. Gusto ko makita natin dito. Kaya alam po ninyo, dito sa church natin, one of the binibigyan natin ng malaking pagpapahalaga yung children's ministry. Binibigyan natin to sapagkat alam po ninyo, ito yung mga formative years ng mga bata. Meron silang kasama that they can identify with themselves. Tinuturuan silang umawi, tinuturuan silang manalangin. Just as simple as that. Tinuturuan silang ng istorya sa Bible. Just as simple as that. Malaking tulong ito sa ating mga anak. Minsan, hindi kinakailangan tayo ang magturo. Mas maganda minsan, dinadala talaga na. That's why tayo nag-i-invest sa children ministry. That's why, kung ikaw ay magulang, you have to push yourself. Pumunta ka sa isang church na mayroong children ministry. Hindi lang yung basta, ikaw yung gusto mo lang, ay masaya doon, ay marami akong kakilala doon, doon ako pupunta. Hindi. Do not ever overlook the needs of your children. Napaka-importante. Ako po, I will tell you, I'm a fruit of children ministry. Although pagdating ng high school, medyo nag-glide ng konti. Alam niyo naman ang buhay ng high school. But then again, when I went back to college, tinawag uli ako ng Panginoon doon. That's why, okay, wag ninyong kalimutan. Kaya kung may mga magulang ngayon dito and alam ninyo yung inyong mga anak nandito kayo ngayon, huwag niyo sabihin, bata pa yan. No, ito ang pinaka-importanting panahon na dalhin mo at pilitin mo ang iyong mga anak sa Panginoon. Amen? Itong si Jacob, bagamat siyang ay may magandang relasyon sa Panginoon, hindi niya, nakikita niya yung nangyayari sa loob ng kanyang tahanan, pero hindi siya nagturo. He doesn't have that concern for his children. Alam niyang may enmity between the elder brothers. Pero alam niya nag-iinggit, alam niya nagseselos, and yet, binigyan pa niya ng cloth of many colors. Tuloy yung bata, akala niya tama yun, pinagmalaki niya sa mga kuya niya. Ayun, nadagdag sa galit. You see? Siyempre, yung mga kuya, hindi namin naranasan yung buti ka pa madalas dinadala sa Jollibee ni tatay. Kami taho lang hindi kami mabigyan eh. Samantalang ang tagal-tagal na naming naglilingkod, kasama niya ako. Ikaw ngayon ka lang pumuslit sa mundo? Something like that. Ikaw binili ka ng damit? Ako yung damit ko, yung pinagkaliitan ni kuya. Ganun po mga kapatid ko. So you really have to think about it. Okay, hindi tayo dapat magkaroon ng problemang kagaya ni Jacob. Tingnan natin ngayon, sa murang edad, kung ano yung sino-sino yung gusto niyang kaibigan. Tingnan ninyo kung ano yung binibisita niya sa internet. Bigyan mo ng panahon. Spend time with your children. Teach them biblical values and be an example to them. Hindi yung parang nagtuturo ka ng wag mong gagawin nga, ayaw ni Lord yan, pero nakikita nila, ginagawa mo. Or, dadalin mo nga masipag ka magdala ng iyong anak sa children ministry, pero ikaw hindi ka umaten sa gawain. You see? Ang pinakamalaking impluensya sa buhay ng mga bata, ikaw. Ikaw ang magulang Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Ito ang problema. Kaya kita ninyo, nalagay sa panganib ang buhay ni Joseph the Dreamer. Dahil meron siyang negligent father. Minsan, hindi natin alam. Kaya may mga bagay na nangyayari sa buhay ng ating mga anak, problema at kasalanan ng mga magulang. Dapat nating dalhin sila sa Panginoon. Ano't ano pa man ang mangyayari. Huwag kang maging masaya dahil nadadala mo ang sarili mo sa Lord. Papaano naman yung mga anak mo? If you have problem within your family, try to spend time with them. They need it.
Now is the time. You know kung paano. Kinakailangan i-prepare mo sila. Ito po si Jacob. Okay? Nagkaroon ng malaking problema sa kanya. So Joseph ended up with this kind of adverse situation against his brothers. Nakita po natin dito sa istorya sa binasa natin, ano nangyari? Inutusan siya ng kanyang tatay, hinanap niya yung kanyang mga kuya, but the moment na nakita siya ng kanyang mga kuya, instead na tawagin siya, "Oh, Joseph, nandito kami!" Anong sabi? Nagbulungan na kagad. Ito na yung si Joseph na mapanaginipan. Tingnan natin ngayon. Patayin na natin siya. Lagay muna natin siya, ibaon natin siya dun sa one of the cistern. Yung cistern po nito, ito yung balon. Ito yung kung saan talagang maraming balon sa panahon ng Old Testament. Dahil dito nila pinapainom yung kanilang mga hayop. Pero marami dyan mga tuyo ng balon. Hindi na dinadaluyan tubig sa ilalim. Dahil tandaan naman po natin, ito po ay Middle East. Hindi po ito Pilipinas na ganyang kalalim lang, may tubig na. Okay? Sa Middle East po, hindi po ganyan. May mga balon na natutuyo. Okay? So, sabi ng mga kuya, baon na lang natin yan. Okay? So, ang masakit dito, mga kapatid ko, ito ay kasalanan ng tatay niya. Oh. Kung naging balanse lang si Jacob sa kanyang mga anak, kung hindi siya naging masyadong, how do you call this, naging blatant o flamboyant sa kanyang harapan, sa kanyang mga anak na talagang pinapakita niyang itong paborito niya. Hindi sana nagkaganon. Okay? Now, ano pa ang mga misfortune niya? Okay, yung mga kapatid niya nagalit sa kanya, so araw-araw he is being rejected. Can you imagine living in a house at tuwing umaga, sipahin ka, binabato ka? Can you just imagine that kind of life na ang tanging safe refuge mo lang sa tabi ng tatay mo para hindi ka mabanatan ng mga kuya mong malalaki? Tama? Rejection. Alam po ninyo, isa sa pinakamagandang, pinakagusto ng tao, tinahanap ng tao sa kanyang sarili, yung mahalin siya ng mga tao na kapaligid sa kanya. Tama? Andiyan ba kayo? Yun ang pinakagusto natin. Pero alam po ninyo yung kabaligtaran ng minamahal tayo ng paligid natin. Alam nyo kung anong kabaligtaran? Rejection. It hurts when you are being rejected. Pagka ginamit po yung word na rejection, alam po niyo, bumabalik ako doon sa aking balintataw. Sa aking nakaraan. Pumunta po ako for the first time, pumunta po ako sa Pilipinas po. Pero nakatira na po tayo dito sa Japan. Pumunta po ako sa US Embassy sa Pilipinas. Nag-apply ako ng US visa. At sabi ko, nung nag-apply ako sa US visa, okay, sabi ko, wala naman akong kompleto naman ako sa mga papers ko, siguro okay na to. And then all of a sudden, sinabi sa akin, nung pagkatapos ng interview, sinabi sa akin that my application is being denied and rejected. Alam po ninyo, yung sa sobrang hindi ko matanggap, yung naramdaman ko yung rejection, no naiwan ko yung passport ko doon sa may window. Okay? Na-realize ko na lang nawawala nung nandun na ako sa bahay. Kasi alam po ninyo, the moment na ako po'y lumabas doon sa US Embassy, isang bagay lang ang tumatakbo sa isip ko. Kinakailangan ko sunugin ang US Embassy. Okay? Paano ko masusunog ang US Embassy? Alam po ninyo, so, nagulat na lang ako pa uwi, hinahanap ko sa yung nakita mo ba yung ba't wala dito yung supot ng passport ko? Yan. Tapos, 2 days after, may tumawag sa akin coming from the US Embassy. Mr. Eason, you forgot your passport in one of our windows, so we're bringing this back to you. Sabi ko, okay. Okay, malamig, sumitay. So, gusto ko makita natin dito, mga kapatid, masakit ang rejection. For sure. Pagka pinagpalit ka sa iba, may aray. Ayun. Rejection. Okay? Now, that is what Joseph felt
Almost every day. Okay? Pinipilit niya siguro makuha yung konting siguro pangunawa o kahit konting love ng kanyang mga kapatid, but is being rejected every day. Ganun din, he is to the point na ito na tayo sa ating storya na he is now ready to be deserted by his brothers. May nagsabi, patayin na natin siya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa panaginip niya. Nakita niyo sabi ng mga kuya niya? Tingnan natin ngayon kung ano mangyayari sa mga panaginip niya. Patayin na natin siya ngayon. Tingnan natin kung magkakatotoo. Tandaan niyo po ninyo kasi kaya ganito yung galit ng kanyang mga kapatid bukod sa pagpapakita ng favoritism ng kanyang tatay kay Joseph. Kumbaga special siya sa lahat. Meron si Joseph po, meron siyang isang araw na sinier sa kanyang pamilya habang sila'y nagagather sa loob ng bahay. Meron siyang panaginip na pinakita sa kanya ng Panginoon, na sabi niya ganun, na naginip ako, ang sabi ng Lord sa akin, nakita ko doon sa panaginip that the sun, the moon, and the stars will one day bow down before me. And automatically, alam ni Jacob, yung tatay niya, kung anong ibig sabihin nung panaginip na yon. That one day, ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, at ang lahat ng kanyang mga kapatid ay magbabaw sa kanya. Naggalit din, pati si Jacob. Hindi lang si Jacob ang nagalit, lalong nagdagdag ito sa pagpupuyos ng kanyang mga kuya. Kaya ang tawag niya, tingnan natin itong dreamer na to. Kaya pangalan niya Joseph, pinangalan natin siya Joseph the dreamer. Because God spoke to him through dreams. Now, wag niyo isipin na pagka dreams at si Lord nangungusap sa iba't ibang maraming kapamaraanan. Pero si Joseph, special siya eh. Ganon siya kinakausap ng Panginoon sa panaginip. So, hindi ibig sabihin na porke tayo ay nananaginip, may interpretasyon lahat ng ating panaginip. Okay? Hindi lahat ng panaginip natin interpretation. Minsan, nananaginip ka dahil yon ang daladala ng iyong masamang damdamin. Nananaginip ka dahil napanood mo. Nananaginip ka dahil yun ang naiwan sa subconscious mo. Nananaginip tayo sa maraming pagkakataon kasi normal yon sa pagiging tao. Now, at this point in time, si Joseph ay ginamit yung kanyang panaginip. Siya lang yon para mangusap ang Panginoon sa kanya sa tuwi-tuwi na. Hindi po isang beses, hindi dalawang beses, sa tuwi-tuwi na. And God also gave him the capability to make the right interpretation of anybody's dream. Hindi itong susunod na linggo na ito, baka sa susunod na linggo mapapakinggan niyo yan. Okay? Gusto ko maunawaan natin dito mga kapatid ko that his brother eventually tinapon siya sa balon. Ito ang sabi, nabasa na natin yung talon tayo sa 24 and 25. And they took him and threw him into the cistern. Now, the cistern was empty. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung balon. Okay? Na kinukuha na ng tubig. Okay? There was no water in it. They sat down to eat the meal. They looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. So, inilagay niya ito. Nakita natin kanina sa story na nung nag-iisip na silang patayin si Joseph, yung kuya nila, pinakamatanda, si Reuben. In order to save, somehow, no? May ginamit ang Diyos para ma-save ang future ni Joseph the Dreamer. Sabi niya, wag nating lagyan ng dugo ang ating mga kamay. Kapatid pa rin natin yan. Ilagay na lang natin siya doon sa balon at hayaan nating mag-isip tayo kung ano dapat gawin. So habang sila ay nandoon, mga kapatid ko, ano nangyari? Sila po ay nag-isip. They settled down. Inilagay nila sa pit. Inilagay nila sa balon si Joseph. Alam po niyo mga kapatid ko, hindi porke tayo po ay nakikita natin, kagaya ni Joseph the Dreamer, he is a future anointed one. God has a big plan for his life. Pero alam po ninyo, hindi porke ikaw ay may magandang future sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng tinatawag na pit experience.
Lahat tayo, kung ikaw ay anak ng Diyos, at ang Diyos ay mayroong malaking plano sa buhay mo, lahat tayo ay daranas ng pit experience. Minsan nandoon tayo sa parang balon ng problema. Na alam po ninyo, pag nandun ka sa balon, hindi ka makawala, nandun ka lang para ka nakakulong. Hindi mo magawa ang bagay, nag-iisa ka, you feel lonely. These are what I call pit experiences. And sometimes, maraming mga Kristiyano ang gumi-give up dahil instead na mapabuti ang kanilang buhay Kristiyano, lalalaglag pa sila doon sa pit na yon. Pero gusto ko maunawaan po, I have a good news to you. Kung meron man dito nakikinig ngayon, that you feel like you're in the pit experience, I want you to understand that the pit is not your destiny. God is just using that pit experience to make you the kind of person God wants you to be. Pit is not your destiny. It's not your final destination. Pit is like a detour of life. Alam niyo yung detour? Alam po niyo pagka sinabing detour, yung po bang, ako madalas ko nararanasan niya pagka bumibiyahe ako sa Gunma. Yung bang alam ko na ganitong oras makakarating ako ron, and all of a sudden, biglang bang nakaharang. Alam po ninyo kanina, nakaranas ako ng detour. Kasi po, kaya nakaranas ako ng detour, hinarangan yon dahil may banggaan doon sa lugar. Kaya po medyo na-late ako, akala ko nga maaga ako ngayon eh. May banggaan, so nilagyan nila ng harang yung daan at nakalagay detour, you turn right. Ano nangyari ngayon sa akin? Instead na makarating ako na mas maaga sa inaasahan ko, umikot pa akong ganyan. So, naantala, na-delay, okay, yung aking pagpunta rito at yung mga inaasahan ko, hindi nangyari dahil dun sa detour. Ganon din po minsan sa buhay natin. May mga dadaanan tayo na akala mo, yung expectation mo mangyayari, but all of a sudden, boom, may detour. Kaya, minsan, may mga bagay na tayo'y dapat, alam po ninyo, na may mga expectation tayo dito sa buhay natin na hindi nangyayari sapagkat ang ganitong bagay ay mga hindi inaasahang pangyayari ay sadyang hinahayaan ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Dito kay Joseph the Dreamer, hinayaan ng Diyos na nandyan siya sa balon. He felt so helpless. And alam po niyo, to be in a dry and empty cistern, yun to yung balon, delikado po yan. Kasi marami kang pwede ma-experience. Marami po nalalaglag na mga hayop dyan na nabubulok. So it's very dirty, it's very harmful for a human being to be there. At minsan kahit po mga ahas, there's no way for you to get up, to go out. Okay, it's a very dangerous place. Mabaho. Okay? You can just say anything, worse things, kapag nandun ka sa cistern. Kaya pag yan po ay dry cistern, balon na tuyo, iniwasan nila yan, alam nila mabaho dyan. And yet, doon nila binato ang kanilang kapatid. Minsan, yun ang talagang experience sa marami mga Kristiyano. The pit experience. Minsan, nandun ka sa financial pit. Nandun ka sa betrayal pit. Nandoon ka sa yung mga sickness pit. Okay? Hindi ka maalis-alis doon kahit na hindi ka makahilagpos doon sa lugar na yon. Pero gusto ko makita natin dito mga kapatid ko, okay, na dapat nating maunawaan na ang Diyos hindi nagkukulang. When these brothers and sisters are thinking and talking and planning about killing him. Okay? Anong ginawa ng Panginoon? May hinipo ang Diyos. Yung kuya nila, huwag. Sapagkat, tingnan po ninyo, may plano kasi ang Panginoon kay Joseph the Dreamer. Kung mamamatay si Joseph right there and then, tapos na yung plano ng Diyos. Ganon din po sa buhay ninyo ngayon. The reason why kayo'y nag-i-exist
And the reason why somehow you survive, somehow nakakahulagpos kayo sa mga pangyayaring ito sapagkat may ginagamit ang Panginoon para makalusot ka dyan. Minsan hindi natin napapansin ito. Hindi natin napansin yung kuya niya na wag na natin patayin. Na iba yung plano. And then magugulat po kayo rito mga kapatid ko, when they put him in the empty cistern, okay, at habang sila ay nag-iisip kung anong gagawin, look, gumawa na naman ng Panginoon ng paraan. Look, in verse 25, as they sat down to eat their meal, so sila pumunta, nagsama-sama yung mga kapatid niya ron, kumakain sila na parang walang nangyari. Okay? And I know, I'm pretty sure, na si Joseph, the dreamer, was crying out, nagmamakaawa sa kanyang mga kapatid, Kuya, bakit iligtas niyo ako dito? And tengang kawali yung kanyang mga kapatid, and they were all they were thinking about is to kill him, to finish him off. Nagsasalita yung kuya niya, pero I'm sure, nag-iisa lang si Ruben against 9 who wanted to kill him. Then all of a sudden, mga kapatid ko, yung somehow yung ano ni Ruben, yung kanyang advice sa kanyang mga kapatid ay nagpabagal sa planong patayin kagad itong si Joseph. So nilagay nila sa cistern. Nag-iisip sila. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Kumilos na naman ng Lord. Ang sabi ng Psalm 25, as they sat down to eat their meal, they look up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on the way to take them down to Egypt. Pasensya na kayo. Ito ano na ito, mali yan. Ano lang yan. Nalagay lang yan. Typographical error. So makita po natin dito, ano nangyari? May dumaan na mga merchant, mga negosyante, mga nagba-buy and sell. So nagkaroon sila ng idea na ibenta na lang natin, pagkakapirahan pa natin 'to. Okay, hindi pa nabahira ng dugo natin ang ating mga kamay. So ang gusto ko maunawaan po ninyo rito, maraming bagay ang ginagawa ng Panginoon para iligtas ka, pero hindi mo lang napapansin. Kumikilos ang Diyos, kaya nga I love the song, even though we don't see Him, He's working. Even though we cannot feel Him, He's working. In this very story, malinaw na nakikita natin dito, nagpapadala ang Lord para isave si Joseph. Para isave ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Alam ni Joseph na mayroon siyang plano sa Panginoon. At gusto ko maintindihan ng bawat nakikinig sa atin ngayon, ngayong panahon na ito na naririnig yung sinasabi ko. Ang Panginoong Diyos ay may plano sa buhay mo. Huwag mong isipin na may edad ka na o wala kang pinag-aralan o ganito ka. Do not look down on yourselves. Ang Panginoon ay may plano sa iyo. The mere fact na ikaw ay nandito nakikinig, the mere fact na buhay ka hanggang ngayon, the mere fact na maraming bagay ang ginawa ng Panginoon sa mga nakaraang buhay mo, sapagkat God is preserving you for that very purpose. Amen? I want you to accept it by faith. And the reason why I'm trying to make this explanation to everyone, kasi minsan kung babasahin nyo lang to ng as is, hindi nyo makikita ang kamay ni Lord dito. But when I'm making this sermon, the Lord is really showing me so many things. Look, anak, nakita mo? Yung plano na yan, napapatayin siya, kita mo, hinipo ko itong si Ruben. Kita mo, napabagal yung plano nila. At bakit? Kasi may papadala akong magse-save para kay Joseph. Ewan ko, ito ang gusto ko maunawaan ngayon ng mga anak ng Diyos dito sa Lord of the Harvest. Importante na minsan babalikan mo at makikita mo, oo nga kung hindi dumating yung tao na yon, nasaan na kaya ako ngayon? Kung hindi nangyari yung bagay na yon, ano na kaya yung nangyari sa... Kinakailangan ninyong maging minsan complicated sa pag-iisip ninyo.
papaano mong na-survive yung napakahirap na sitwasyon na yun? Ano ang ginawa ng Diyos doon? Itong mahirap sa atin, para tayong pangkaraniwang mga tao na masyadong maikli ang memorya. No, always try to analyze kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo noong na nakaraan. At paano mo na-survive yun? Because you cannot make it by your own. Every opportunity, every situation is being orchestrated by our mighty God because God wants to protect His purpose in your life. Hallelujah! Tapos hindi natin naiintindihan yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kakalungkot naman yan. Nais ng Panginoon na magamit ka niya. And yet, tayo wala tayong planong magpagamit sa Panginoon. Parang ang iniisip lang natin, I am here to exist. No, you're not here to exist. You're not even here just to survive. God has a purpose in your life. May layunin siya sa'yo. I don't care kung sino ka pa man o ano pa man ang background mo. I don't care about it because in God's hands, everything can be possible. Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, nung dumating itong mga Egyptian na ito, kamay ito ng Panginoon. Itong mga merchant, para dalhin siya sa Egypt. Although, sa sitwasyong ito, dahil alam na natin yung istorya ni Joseph the Dreamer, parang hindi na natin masyadong feel yung sitwasyon nito. Pero kung ikaw ay nandito, you're just 17 years old. You're just 17 years old. And now, this brother is showing hatred, rejection. And now, siya ay binenta. Alam po niyo magkano siya binenta? Okay? Ito po, sa verse 28, para maintindihan ninyo. Binenta po siya sa halagang magkano. So when the Midianite merchants came by, so tinawag ito ng mga kuya niya, his brothers pulled Joseph up, hinatak siya mula sa balon. Okay? And sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelite who took him to Egypt. Now, alam po ba ninyo yung 20 shekels of silver? Alam po ninyo, ang 20 shekels of silver ay pinakamurang halaga pag binenta mo ang isang slave. Napakamura. Ito ay ginagamit lang. Ito yung presyo ng mga slave na mga, kumbaga, puto lang isang kamay. Okay? Medyo polio yung isang paa. Kumbaga, hindi kompleto ang katawan. Medyo invalido ng konti. Okay? Yan yung ano tawag natin doon, dito, yung mga may, na upuan, yung PWD. Exactly. Mura po ito. Sa panahon natin ito, pagka sinabi mong 20 shekels of silver, it's like sa euro, 100 euro. Dito sa Japan, ichimanggoseng yen. Okay ba kayo dyan? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Sige, kahit magkano, ayaw namin makita yan. Talking about rejection and desertion. At sa kabila ng paghingi ng pagmamakaawa nitong batang si Joseph, remember, he's not like David. Always remember that. He's just a mere ordinary teenager na lumaki sa tabi ng kanyang tatay at saka nanay. At this point in time, hindi niya maintindihan kung ano nangyayari sa kanya. Alam niya, galit sa kanya ang mga kuya niya. But isang bagay lang ang naunawaan niya. Binenta siya sa isang merchant. At alam niya, that will be the final day na makikita niya ang kanyang mga kuya. That will be the final day. Alam po ninyo, sasabihin ko po sa inyo, nung siya ay hinuli, alam po ninyo kung ano naging itsura niya. According to the Psalms, okay, Psalms 105, verse 17 and 18. Tingnan po ninyo. And he sent a man before them, Joseph sold as a slave. They bruised his feet with shackles.
His neck was put in irons. Sinama siya doon sa mga alipin ng mga nakatali ng bakal, naka-neck brace ng bakal. Okay? Sapagkat tandaan po ninyo, to become a slave is to become no less than like an animal. Ganun po ang nangyari sa batang ito. So you can just imagine how Joseph felt the desertion of his loved one. Hindi niya iniisip na yun na rin ang huli niyang pakikipagkita niya sa kanyang tatay. He wasn't even given a chance to say goodbye to his beloved father and mother. At that point in time, he was just so, kumbaga, thankful enough na binuhay pa siya ng kanyang mga kapatid. Pero imagine, binuhay ka nga, pero anong klaseng buhay? Yung sakit na ginawa ng kanyang mga kapatid ay magmamarka yan. Hanggang, tandaan po ninyo itong mensahe ko na ito, sapagkat sa concluding part ng series ko na ito, babalikan ko to. Okay? Sapagkat ito yung kahuli-hulihang sakit na naramdaman niya habang siya'y papalayo at nakikita niya at nakatingin, nagsisisagaw siya sa mga kapatid niya, sa mga kuya niya, iligtas siya. Pero walang ginawa. He will be going to a land called Egypt na iba ang lengguwahe, iba ang kultura. Pinakamakapangyarihan na bansa in that known world, the Egyptian civilization. Gusto ko maunawaan po ninyo mga kapatid ko, yung bagay na yon ang natira sa puso ni Joseph. No doubt, lahat tayo naranasan din natin yung ganitong bagay at one day or another, one time or another na tayo po ay minsan iniwanan din tayo. Okay? Mga loved ones natin, rejected tayo. Pero isang bagay lang gusto ko maunawaan po ninyo. Si Joseph the Dreamer po, bagamat ganito ang nangyari sa kanya, he was able to live by the day. Pero ito pong gusto ko maunawaan po ninyo, i-reveal niya ito sa huli. Pagka nagkita-kita sila ng mga kapatid niya, i-reveal niya kung ano yung naramdaman niya nitong pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Kaya you hold on to this message sapagkat kakailanganin natin ito sa huli ng serya, ng mensahe natin ito. But isang bagay lang ang nakita ko rito. Joseph remained faithful to God. He never wavered his trust upon the Lord. That's the reason why si God was able to reveal himself to Joseph in dreams. Kasi God will not reveal to you, God will not speak to you kung ang iyong pananampalataya, kung ang iyong relasyon sa Diyos ay mali. Kung sira ang relasyon niyo. But obviously, Joseph was enjoying that, alam po ninyo, yung closeness sa ating Panginoon. Because, anong ginawa niya? Hindi niya binlame ang Diyos. Hindi siya nagalit sa sitwasyon. Okay? Bagamat napaka-worse na, kaya nga pamagat ng mensahe natin, Joseph, the beginning of his tragedy. Sobrang hirap po nito. So, ito po yung misfortune na nangyari kay Joseph. And let us try to understand ano po ba si Joseph the Dreamer at the age of 17. His character. At this point in time, we know Joseph was a faithful and he will be a great leader of Israel. But at this point in time, 17 years old, he displayed some sort of immaturity. Naalala niyo yung sabi ko sa inyo kanina, hindi niya dapat i-share yun sa kanyang tatay at nanay, lalo na sa kanyang mga kuya na may galit sa kanya at may inggit sa kanya. At pasasabihin mo na kayong lahat isang araw you will bow down before me. Including, kaya nga sabi ni Jacob masyado kang disrespectful. Ibig sabihin, ako na magulang mo, luluhod sa'yo.
Lalo na sa panahon na yon, iba po yung magulang. Sobrang laki, ang taas ng pagtingin. Tandaan natin, yan ay nasa panglimang utos ng Diyos. You honor your mother and your father. Dahil yun ang paraan para humaba ang buhay nila at pagpalain ng Diyos ang buhay nila. Ganun katindi. Tapos eto ka, Joseph, sasabihin mo, you will bow before me. Kami pa ng mga, okay na yung mga kuya mo. Pero kami, magulang mo kami, hindi namin gagawin yan. But indeed, it will come to pass. Sa bandang huli. Okay? So gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, maganda yung relasyon niya sa Panginoon, pero he is a little bit immature. Kapag sinabi nating immature, may pagka-prideful and arrogant pa siya. Typical teenager. Let's say, it's a typical teenager. Alam po niya, akala nila yung konting bagay, malaking bagay na. Alright? Prideful and arrogant. Pero alam po niya, mga kapatid ko, ito yung dahilan kung bakit dinala siya ng Diyos sa maraming detour ng kanyang buhay. Kaya pinadaan siya sa pit experience ng Diyos. Because kailangan niya to upang matutunan niya ang humility sa buhay. Sapagkat hindi siya pwedeng gamitin ng Panginoon unless he become humble in his life. Kaya gusto ko maunawaan natin, kung gusto natin magamit tayo ng Panginoon, huwag tayo mag-jump kagad dun sa gusto mong gamitin ka mightily ng Panginoon agad-agad. Ang effective na ginagamit ng Panginoon ng mga manggagawa ay yung mga taong dumaan sa maraming detour ng buhay, nakaranas ng maraming pit experiences. Because they are the one who can truly understand the ways of God. That's why, kita po natin dito si Joseph, hindi kagad siya ginamit ng Panginoon bagamat nagre-reveal ng Lord sa kanya. Because he is a bit immature. Hindi pwedeng gamitin ng Lord powerfully and effectively ang isang Kristiyano kapag immature pa siya. Huwag nating ipilit ang ating sarili sapagkat ang Diyos may sariling timing. Hello, nandiyan po ba kayo? Okay, I hope naintindihan natin ito. Marami kasi tayo nakikita ngayon, pinipilit nila kahit hindi pa panahon. Wala naman nagsasabi na hindi sila magiging ganon. Pero ang tanong, ito na ba ang panahon? Yun ang malaking pagkakatanong eh. Maraming tao gustong mapunta na kagad doon. Pero ang tanong, sasabihin ng Lord, gusto ko maging ganon ka. Pero ang tanong, sa panahon ko, hindi sa panahon mo. Amen? So ito po yung nangyari kay Joseph. That's why, medyo immature talaga siya pa. Hindi pa siya hinog. Kinakailangan mahinog siya. That's the reason why God allowed this detour to shape him into a man God wanted him to be. Second, ano pa nakita natin dito? Nakita ko dito sa kanyang karakter, although siya ay immature, siya ay eager to serve. Balikan natin yung istorya. Nakita na, di ba? Bakit siya dumating at pumunta doon sa kanyang mga kuya? Kaya siya pumunta doon kasi inutusan siya ng tatay niya eh. Amen? Inutusan siya ng tatay niya. Alam po ninyo, kung siya ay hindi willing to serve, at sinabi ng tatay, puntahan mo nga yung mga kuya mo, tingnan mo kung okay sila doon, at tingnan mo kung naayos din yung kanilang binabantayan ng mga tupahan natin doon. Tapos bumalik ka sa akin, i-report mo sa akin kung ano nangyayari. Alam po ninyo, if you are a typical teenager, at alam mo na hindi magiging maganda ang pagkikita nyo ng mga kuya mo, dahil you will be isolated from your father, walang magtatanggol sa'yo, siguro, we can see that Joseph will be what? We will expect him to answer the usual answer ng isang teenager. Ayoko nga, tay. Di ba? Ayoko nga. Layo-layo na. Tsaka, saan ko sila hanapin? Besides, pag yung mga kuya ko, hindi naman ako labs noon. Huwag na lang. Iba na lang utusan mo. Dami ka naman mga tauhan. Pwede naman ganon. That's the typical answer ng isang teenager.
But you see, makita natin dito, he was so eager to serve and to obey his father. Mahal niya yung tatay niya. At ayaw niyang mabigyan ng samaan loob ang tatay niya. Ayaw niyang ma-disappoint ang kanyang tatay. Kahit alam niya it's going to be dangerous for him. At hinanap po niya. Alam ng tatay niya kung saan pupunta. Dahil alam po ninyo, sa panahon na yon, alam nila kung ilang araw pupunta, yung lugar na yon, pwedeng kainan ng kanilang mga hayop. Remember, marami silang hayupan. Okay? Marami silang mga flocks. So, yung mga alaga nila, alam nila na ito, isang linggo lang itong lugar na ito, o ilang araw lang ito, tapos lilipat na naman sila. So alam ni Jacob na ang kanyang mga anak ay pumunta sa bandang Hebron. From their place going to Hebron, it will take them 80 kilometers sa paglalakad. Okay? Malayo. That's why itong si Joseph the Dreamer, when he reached Hebron, okay? Isipin mo, pwede naman siyang humindi, di ba? 2 araw na lakbayin. Kinakailangang matulog sa kung saan, o kinakailangang magdala ka ng pagkain. Okay, kinakailangan mo ng provision. And yet, sumunod siya sa kanyang tatay. Okay? At nung siya po ay, alam po niyo, ito yung gusto kong trait at alam ko ito yung nakita ng Diyos na magandang trait, kaya pinagpala ng Panginoon si Joseph the Dreamer. Hindi siya, kagaya na sabi ko sa inyo, hindi siya kagaya ni David. He's not a warrior. He's not a strong person. He's not a fighter. But one thing you can see and you can know about Joseph the Dreamer, that he is obedient. And in his obedient, he is reliable, he is dependable, and he is stable. Are you here? Yun ang gusto ng Panginoon sa kanya. Tapat siya, maaasahan mo siya. Hindi lang siya willing to serve. Alam po ninyo, alam ko bilang mga anak ng Diyos, we are so willing to serve the Lord. Pero minsan, ang problema sa atin, kapag ka may problema na aayaw ka na. Kapag ka mayroong bagay na hindi mo nagustuhan, lalayo ka na, magbaback out ka na. Hello? Andiyan ba tayo? Okay? Pero hindi po si Joseph. Si Joseph po, hindi nakasalalay ang kanyang paglilingkod sa mga nakikita at nararamdaman niya. Actually, sa totoo lang mga kapatid ko, to prove you na siya po ay talagang dependable, okay? Nung pumunta po siya sa Hebron, anong nangyari? Nung pumunta siya sa verse 17, look, okay? Nung pumunta siya sa Hebron, nung may napagtanungan siya. Nung napagtanungan niya, sabi niya gano'n, nakita niyo po ba, marami po yung mga hayop na yung mga kuya ko po yung mga nagmamanage doon. So sabi nung sa napagtanungan niya, they have moved on from here. Sabi niya gano'n, iho. The man answered. And I heard them say, let's go to Dothan. Narinig ko sinabi nila, pupunta sila ng Dothan dahil ubos na yung damuhan, mga damo rito. Anong ginawa ni Joseph? Anong ginisip niya? Ay, wala pala dito sa Hebron eh. Babalik na lang ako. Kasi, tawag dito, wala naman pala yung mga kuya ko rito eh. Buti naman, uwi na ako. Now, alam po ninyo, from Hebron to Dothan, it will take another 35 kilometers. Another 1 day. So, it took him 3 days before he reached his big brothers. 3 days. Talking about this guy is not only obedient, willing to serve, eager to serve. He's not only faithful and reliable and dependable. This guy, Joseph the Dreamer, is a man who is willing to go the extra mile. Alam po ninyo, ito yung gusto ko makita natin dito. Yes, maaring hindi tayo kasing galing ng iba. Hindi kasing talino ng iba. But you see, hindi ito ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung pusong nais mong sumunod. At ang yung pagsunod, walang limitasyon. You're willing to go the extra mile. Yung bang alam mo, punong-puno ka na, Lord, ayoko na, bibitaw na ako rito. Basta ayoko na, I have decided na, wag na. Bibitaw na ako dito. But of course, sabi ng Panginoon, alam mo yung faithfulness, okay, ay nandoon sa extra mile. Kasi minsan,
talagang kadalasan, dinadala tayo ni Lord doon sa gilid ng ating pananampalataya. Dadalhin ka niya rito. May mga pagkakataon ng sitwasyon natin, kung ito ang gilid ng nandito, madalas, yakang-yaka problema, yakang-yaka yan. Okay? Pero kapag ka ang Diyos, gusto kang patuloy na mabago at lumaki ang iyong pananampalataya, God will push you to the edge. Things na minsan, bakit ganito ang nangyayari, Lord? Parang gusto ko nang gumibap. That is the time that you will use your extra mile. That is the only way God can extend the faith. Alam niyo, nag-umingi ng isang araw, lumapit ang mga nagkakaroon ng problema ito, mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi niyo, alam niyo, may problema, kaya ang problema niyo, your faith. Alam niyo, sabi ng mga disipulo sa kanya, Lord, help us to increase our faith. And you know God, how God can increase your faith? You have to go to the edge of to the limit of your faith. That's the only time God can put an extension if you are willing to walk the extra mile. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago sa Panginoon because they are not willing to walk the extra mile. Alam po ninyo, when you walk the extra mile, you're giving God a chance to work in your life kahit nahihirapan ka. Yung extra mile na yon, parang everyday gusto mo nang gumiba, pero hindi. You keep on holding on to the promises of God that God will do something along the way. That's the extra mile. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit. Don't give up. Walk the extra mile. Yan. Alam po niya, pagka sinabing extra mile, you are making effort more than that is expected. Higit pa sa inaasahan mo, talagang yes, Lord. Kasi alam niyo, ang diablo, alam niya yung limit mo eh. Pero ang hindi alam ni Satanas, yung extra mile mo. Yun ang hindi alam. Sapagkat alam ni Satanas na maraming gumigibap na Kristiyano sa limit. Pero may mga Kristiyanong willing to walk the extra mile. That is when you will begin to defeat Satan. Jesus Christ once commanded His disciples. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 40 to 41, if someone wants to sue you and take your tunic, let him have all your cloak as well. But if someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. That is the extra mile that I'm talking about. Sapagkat sa panahon nila, meron lang 1 mile. O hanggang dito lang akong limot ko. Ayan. Pero sabi ni Lord, no. Sa atin, sa paglilingkod natin, kinakailangan natin. Napaka-importante sa mata ng Diyos ang willingness nating lumakad the extra mile. When everything seems to be hopeless, when you are in the edge of giving up, when God sees that everything within you has been exhausted, that is when the Lord will begin to look and watch you. That is when the time when you start to walk beyond the boundary of your faith, obeying God, moving sa kagustuhan ng Panginoon, nakikita na ng Diyos dito ang iyong real obedience. Kasi minsan naglilingkod lang tayo when it is convenient. Hello? Naglilingkod lang tayo pagka kayang-kaya mo. Alam po ninyo, kapag ang isang Kristiyano naglilingkod dahil kaya lang niya at saka konbinyente sa kanya, you're not serving God, you're serving yourself. I'm telling you, Christians, that's why. Gusto ko maunawaan natin. You walk the extra mile. Amen?
So, ano-ano yung mga makikita natin ngayon sa part na to ng ating scriptural text ngayon? What are the lessons that we can learn from Joseph's lives? The first lesson is that prosperity or good life is temporary. Everything in this world is temporary. Tama yung kasabihan. Dito sa lupa, walang forever. Okay? Sa langit lang may forever, pero dito sa ibabaw ng lupa, walang forever. Okay? You can just see how amazingly the situation of Joseph the dreamer quickly changed. 3 days ago, he was enjoying the life that his father giving him. 3 days ago. And then after 3 days looking for his brothers, now he became what? He became a slave. Hindi natin pwedeng panghawakan ang mga bagay na ino-offer ng mundo dito sa lupa. Ng magandang bagay dito sa lupa. Hindi mo pwedeng panghawakan yan. Ang lakas-lakas mo ngayon, na disgrasya ka, imbalido ka. Gusto ko makita natin dito, ito yung unang nakita kong bagay na dapat nating maintindihan. Wala kang pwedeng panghawakan dito sa mundong ito. Tanging isa lamang ang consistent. Yun ay ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Na kung ikaw ay nangyari yung insidente sa buhay mo, kagaya na nangyari kay David, ni Joseph, hindi kasalanan ni Lord yan. Kasi ito yung ating problema eh. Ang problema natin, ang akala natin, ang kasalanan to ni Diyos kung bakit ang buhay natin hindi nagiging maganda. Hindi. God is just allowing those things, those detours, those pit experiences. Bakit? Kaya inaalaw niya to, alam niyang it will make you a better person. It will shape you. So, kita natin dito, lahat ay temporary lang sa buhay nito. Amen? Everything in this world is but temporary. Second, ang nakita ko rito, alam niyo yung detours ng buhay, yung mga pit experiences, yung mga delay sa buhay na ito, okay? Kinakailangan ito lang kinakailangan pang umikot para makarating ka rito. Naisip niyo yun? That's inevitable. Ibig sabihin, that's already part of life. It is given. Kahit nga hindi ka Kristiyano, may mga ganyang bagay. Mas lalo na kung ikay Kristiyano, sapagat alam ng Panginoon na ito ay makakabuti para sa plano niya sa buhay mo. Amen? So, kinakailangan nating maghintay. Andiyan ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, maghintay. Be patient. Ayan, ha? Baka naman sinasabi nyo ngayon, bakit na lang ako parati nagsasuffer? Pastor, bagrati ako nagsasuffer? Amen. Alam niyo lalo na kapag kay Kristiyano, expect to suffer. Sabi ni Jesus Christ, those who obey me shall suffer like me. Okay? Normal lang yun. Gusto ko malaman natin dito, mga kapatid ko, na ito yung panahon na tayo ay dapat talagang magpakatibay sa ating Panginoon. Detours, normal lang yan. Okay? Tapos, pangatlong bagay na natutunan ko dito sa istoryang ito ngayon is kailangan mo ng effort. Alam po ninyo, si Joseph, hindi po siya naging ganon katibay sa Panginoon ng ganon-ganon lang. It took effort for him to be faithful to God. It took effort. Kinakailangan yan. Hindi tayo pwedeng basta, alam niyo yung faithfulness, alam niyo ba, dumadating yan ng ganon-ganon? Hindi. Kinakailangan mo mag-spend ng time sa panalangin. Tuturuan mo yung sarili mo, mag-spend ng time sa pagbabasa ng Biblia. Kaya, kung para magamit ka ng Panginoon, kinakailangan ng effort yan. Hindi pwede isang umaga, bigla ka na lang, malakas ang pananampalataya ko. Kaya ko nang, hindi ganun, hindi nangyayari yun. O kaya naman, luluhod ka sa isang madilim na lugar, at tapos luluhod ka sa Panginoon, biglang tinamaan ka ng maliwanag na kung saan galing, at biglang nagliwanag, tapos pagkatapos nung tumayo ka, ang lahat na bago. Ako na ang anak ng Diyos. Wow! Hindi nangyayari yun. It
takes effort. Effort is essential. If you want to be faithful, if you want to be strong in God, effort is essential. It will take time for you to read the Bible, to spend time in prayer, to commit in serving God. Kinakailangan po yan. Effort is essential. And pangapat, natutunan ko rito sa istorya ni David nito. Ito lang dito sa sa scriptural text natin, sa ating mensahe lang ngayon. God will always be faithful. Kahit na anong mangyari, God will protect you because God will protect His purpose over your life. Hindi ka rito nandito dahil nabubuhay ka lang bilang isang anak ng Diyos. Hindi. Bawat isang nandito sa nakikinig sa atin ngayon, kahit sa online, ang Diyos, ililigtas ka niya sapagkat ang pinoprotektahan niya ay ang plano niya sa buhay mo. Kaya never ever fail God in His purpose over your life. Kinakailangan nandun ka, ready ka, hinahanap mo rin. At ikaw ay patiently naghihintay. At kung may mga dumadanas ka mga pangit na sitwasyon sa buhay mo, just remember that that is not your final destiny. Those are your detours. Those pit experiences are things that can use for you to be shaped, to become a person God wants you to become. Huwag niyong isipin na yung mga sicknesses, yung mga katalunan, yung kalungkutan ay tawag dito, yan ang gusto ng Diyos sa iyo. No. Alam niyo mga kapatid ko, naniniwala ako that if you want to experience victory, you need to go to the battle. Naintindihan niyo? Because there is no victory without a battle. If you want to experience rainbow, you need to go through the storm. There is no crown without the cross. Gusto ko maunawaan po natin. Hinahayaan lang ng Diyos na mangyari pero hindi ka niya iiwanan. This is my final word for you. Sa Isaiah chapter 43, verse 2. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, hindi kita iwanan. Ang bahala sa iyo. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Now, I don't want you to take this literally. But this is a word, okay? It's a figurative word nang sinasabi ng Diyos, nothing will I allow to happen wrong paano sasabihin to? Bad things to happen in your life. I will not allow it. Because I will be there always to protect you. Let us all stand up. Kaya po sabi ko po sa inyo, nakita natin kanina, papatayin na lang si Joseph. Ando na, planado na lahat. Biglang binago ng Panginoon ang puso ng kuya niya. Huwag na lang natin kayang patayin. Huwag na lang. Pero alam ko, habang sila'y kumakain, nag-uusap sila, okay? Nagka-argumento sila, habang nandun sa loob ng balon si Joseph, ang Panginoon, para hindi na mabago ang plano na yon, nagpadala siya ng mga merchant so that maligtas. Therefore, para mailigtas ang buhay ni Joseph the Dreamer. You see lang po ninyo mga kapatid ko. You just have to know that in your difficult hours, God will be faithful to you.
Let us all close our eyes. Panginoon, sa oras na ito, thank you for this message. Salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, despite of our, many times, despite of our immaturity, sometimes, Lord, we think that just like Joseph, sometimes we become arrogant and prideful once in a while in our lives. But God, we thank you. Sapagkat, Lord, naintindihan mo ang sitwasyon ng aming buhay. Hindi mo tinatanggal ang iyong plano at purpose sa buhay namin ito. Ngayon, naunawaan namin kung bakit, Lord, ang buhay namin ito ay parating nakakasurvive. Bakit kami nandito ngayon? Marami kaming pinagdaanan. Naunawaan naming malinaw na may layunin ka sa buhay namin ito. Maybe it's compared to Joseph's calling, our calling is just a simple and humble calling. Pero Panginoon, ang importante, ma-serve namin yung calling na yon na pinaghandaan mo sa amin. Ayaw naming ma-fail ka, Panginoon. As we are closing our eyes, bowing down our heads, Lord, I'm praying to bless my brothers and sisters joining me in this prayer. Reveal yourself, Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Come on, everybody, I want you to lift your hands. And Panginoon, as we are lifting our hands, bless them. Help them. Lord, meet their prayers right now. Kung merong iba sa amin dito, Panginoon, going through this pit experiences. Sometimes some of them are about to give up. Lord, help us, Lord, to understand our situation. And Lord, thank you for revealing to us that pit experience is not our destiny. We have to keep our mind hopeful that better days are ahead. All we have to do is to say, God, here we are. Umaasa kami sa iyo. Kahit naghihirap kami ngayon, Panginoon, alam kong kumikilos ka kahit hindi kita nakikita. Kahit wala akong nararamdamang kumikilos ka, alam kong kumikilos ka, Panginoon. Hallelujah. That's why sa oras na ito, Panginoon, I'm praying, God, sa mga kapatid kong nandito ngayon, reveal your presence and power, Holy Spirit. Hallelujah. Sa mga kapatid ko nandito ngayon, as we are lifting our hands, you will not only touch them, God, but you will assure them. Kailangan mo, Panginoon, kailangan ka namin at kailangan mo kami, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makapagsilbi sa layunin mo sa buhay namin ito. And I thank you, God. Hindi ka nakatingin sa kung sino kami. Nakatingin ka sa karakter ng aming puso. Come on, everybody. I want you to have this time with the Holy Spirit. Oh, yes. Dear God, salamat. Salamat, Panginoon. These people right now, Lord, will now walk the extra mile. We will not quit. We will not give up. God, because we know na nandyan ka sa amin. Wherever we go, when we pass through the waters, when we pass through the fire, God, hallelujah, you will be there for us. By faith, we are trusting that this word is mine. Mine. Come on, you claim it. Panginoon, we're going out of this place, Lord. Hallelujah. Stronger than before. Salamat po, Panginoon. All the highest honor and praises is yours. In Jesus' name, amen.